Mahalaga po ang buhay. Amen? Lalong mahiwaga ang buhay. At marami pong mga pangyayari na hindi po natin nauunawaan. At ang tangi na lamang pong tanong natin sa ating mga sarili, why? At kung iugnay naman po natin ito sa ating pong Diyos, yung pong mga nangyayari po sa atin, ay magtatanong ka rin, bakit niya ito pinapahintulutan? At kung siya naman ang sasagot sa mga tanong po natin, ito naman po ang kanyang sagot. For my thoughts are not your thoughts. Neither are your ways my ways, says the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Sabi po sa Tagalog, sabi po ni Yahweh, ang aking kaisipay, hindi ninyo kaisipan. Ang inyong kaparaanan ay hindi ko kaparaanan. Kung paanong ang langit ay mas mataas kaysa lupa, ang aking kaparaanan ay higit kaysa inyong kaparaanan. At ang aking kaisipan ay hindi maaabot ng inyong kaisipan. So yan po ang dahilan kung bakit marami pong pangyayari sa buhay po natin na hindi po natin nabibigyan ng kasagutan. At sa huli na lang po natin nalalaman at naunawaan kung bakit po ito nangyayari. At kung bakit po niya ito pinapahintulutan. Pero sa simula, at first, magtatanong po tayo at mag-iisip na lang. Hanggang sa masabi po natin muli sa sarili po natin, meron ba talagang Diyos? Yan po, minsan ang lumalabas sa atin pong mga labi. Amen po ba? Hindi po madali ang sumunod sa Diyos, neither hindi rin po madali ang maglingkod. Alam po nating lahat yan. Maraming mga challenges, maraming mga hindrances, marami pong mga discouragement and frustration. Pero minsan hinahayaan po ito ng Diyos na mangyari at maranasan natin to the point na umabot po tayo doon sa lowest point ng buhay po natin na tayo po ay sumuko at mag-iba at magdesisyong ayaw na natin. Ang hindi po natin alam na ito pala mga kapatid ay isang proseso na kailangan mong mabuwal para kanya maitayo. Na kailangan mong madurog para kanya mabuo. At kailangan mong masaktan para lumabas yung tunay na ikaw. Ang title po ng mensahe po natin ngayong umaga ay pinamagatan ko pong Your Breaking Point is Your Breakthrough Point. Your breaking point is your breakthrough point. Ano po bang ibig sabihin ng breakthrough? Breakthrough begins with a decision. Hindi natin mararanasan ang pambihirang tagumpay kung hindi po tayo humahakbang. Breakthrough are a product of pressing. Hindi po ito pwede sa mga complacent o lethargic, sa mga kampante at matatamlay. They don't come to those who simply maintain the status quo. Yung nananatili ka lang sa iyong kalagayan at hindi mo gustong gumalaw. Breakthrough come to those who are willing to press through the resistance of Satan both in natural ways and spiritual ways. Dapat persistent po tayo. Ibig sabihin, tuloy-tuloy. Kahit meron pong mga kaaway, kahit marami pong mga hadlang na pumipigil, kahit po nasasaktan ka at nahihirapan, kahit hindi mo pa naiintindihan ang mga nangyayari. Why? Sige lang. Ngayon, here is my question. Gusto po ba ninyo na magkaroon ng breakthrough o pambihirang tagumpay? Pag sinabi po kasing pambihira, rare po ito. Hindi po ito nangyayari sa lahat. Yun lang pong may gusto na magkaroon po siya ng breakthrough, posible po ito. Kung gagawin po natin, eto mga kapatid, break every natural limitation.
Pag sinabing break every natural limitation, kailangan ialis po natin sa sarili natin yung human reasoning na siyang pwedeng nagiging sagabal o hadlang sa ating breakthrough. Yung nililimitahan po natin ang ating pong sarili at sinasabi natin, hindi ko kaya yan. Ayaw ko, mahirap yan. At kung sakali na dumadaan po tayo sa mga testing and trials, doon naman po tayo sumusuko at umaayaw. And for that, hindi po natin kahit kailan mararanasan yung tinatawag nating breakthrough. Nagkakaunawaan po ba tayo? So kumuha po ako ng isang character sa Bible, bagamat marami po sila, at yan po ang ibabahagi ko po sa inyo kung paano po siya dumaan sa breaking point at kung paano po siya nagkaroon ng breakthrough at kung ano po ang kanyang pinagdaanan. Siya po ay si Joseph. Joseph the dreamer. Tingnan po natin yung teksto. Si Jacob ay nananatili sa Kanaan, sa tinirahan ng kanyang ama. Ito ang kanyang kasaysayan. Si Jose ay 17 taon na nag-aalaga siya ng tawan kasama ng kanyang mga kapatid sa ama. Ang mga anak nila Bilha at Silpa. Alam niya ang masasamang gawain ng kanyang mga kapatid. Kaya't ang mga ito'y isinumbong niya sa kanilang ama. Mas mahal ni Israel si Jose kaya sa ibang anak. Sapagkat matanda na siya nang ito'y isilang. Iginawa niya ito ng damit na mahaba at may manggas. Dinamdam ito ng kanyang mga kapatid at ayaw nilang pakisamahang mabuti si Jose. Minsan na naginip siya at lalo silang namuhi nang ito'y sabihin niyang, napapanaginipan ko, wika ni Jose, na tayo ay nasa bukid at nagbibikis ng trigo, tumayo raw ang aking binikis at yumukod sa paligid nito ang inyong mga binikis. Ano? Ang ibig mong sabihin ay maghahari ka sa amin? Tanong nila. At lalo silang nagalit kay Jose. Na naginip uli si Jose at isinalaysay sa kanyang mga kapatid. Nakita ko sa aking panaginip na ang araw, ang buwan at 11 bituin ay yumukod sa aking harapan. Sinabi rin niya ito sa kanyang ama at ito'y nagalit din sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Tanong ng ama. Kami ng iyong ina't mga kapatid ay yuyukod sa harapan mo. Inggit na inggit kay Jose ang kanyang mga kapatid. Hindi naman itong maubos maisip ng kanyang ama. Malayo pa siya ay natanaw na ng mga ito, nagkaisa silang patayin siya. Sinabi nila, ayan na ang mapanaginipin, patayin natin at ihulog sa balon. At sabihin sinila ng mabangis na hayop. Tingnan natin kung anong mangyayari sa kanyang panaginip. Pagpalain po nawa ng Diyos ang pagkakabasa ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Ito po yung breaking point sa buhay po ni Joseph. Pag sinabi po nating breaking point, yung pong mga pangit na nangyari sa buhay, yung pong masasakit na karanasan, mga hindi magagandang bagay na pwedeng nangyari. At ito po yung lowest point of his life. Now, dito po sa atin, sino na nakaranas po ng ganitong sitwasyon? Na umabot na po kayo dun sa lowest point ng buhay po ninyo, sa mga naranasan ninyo, sa mga nangyari sa inyo. Yung talagang super extreme na hindi nyo matanggap. Meron po ba? I guess so. Huwag nyo naman kahit hindi na po ninyo ito sabihin. Sa palagay po ninyo, base po sa istoryang atin pong binasa, sino po ang nagsanhi? Okay? O ano ang nagsanhi sa pamilya ni Joseph na ito'y mamuhi sa kanya? Dahil lang ba doon sa panaginip? O may iba po itong pinanggalingan? Isa-isahin po natin. Okay? Yung pong mga nangyari. Kung bakit po namuhi, nagalit, nainggit, yung pong kanyang mga kapatid. Genesis, alam niya ang masasamang gawain ng kanyang mga kapatid, kaya't ang mga ito'y isinumbong niya saan? Sa kanilang ama. Tanong, masama po ba ang magsumbong?
kung may nakikita kang mali na ginagawa ng iyong mga kapatid. Masama po ba o hindi? I want to hear from you. Hindi. Iyan ang dahilan kung bakit marami po sa atin, kahit may nakikita ng mali, ayaw nating magsalita dahil natatakot tayo na may magalit sa atin. Ayaw natin na mamumuhi rin sila sa atin. Minsan, yung mali ang pinapaboran kaysa doon sa nagsasabi ng tama. At dahil sa ganitong sistema, ito po ang katuwiran po natin. Bakit pa ako magsasalita? Bakit pa ako magsusumbong? At kung wala naman po sa ating magsasabi, paano po natin maitatama ang mali? Kung lahat po tayo ang katuwiran dahil pwede siyang magalit sa akin, pwede kaming magkalayo, ayokong masaktan siya, ayokong magagalit siya sa akin, so mananahimik ako kahit nakikita ko na merong hindi tama na nangyayari. Pangalawa, anong nagsanhi sa pamilya na mamuhi kay Joseph? Inggit at selos. Mas mahal ni Israel si Jose kaysa ibang mga anak, sapagkat matanda na siya nang ito'y isilang. Iginawa niya ito ng damit na mahaba at may manggas. Inggit na inggit kay Jose ang kanyang mga kapatid, hindi naman ito maubos maisip ng kanyang ama. Pangatlo, yung panaginip. Lalo na po mga kapatid, nung sabihin niya ito sa kanyang ama't mga kapatid, halos ito po ay ikamuhi. Verse 5, minsan nanaginip siya at lalo silang namuhi nang ito'y sabihin niya. Pwede palang mangyari na sa sarili mong pamilya ang gagawa sa iyo ng hindi magagandang bagay. Dahil lamang sa inggit, dahil lamang sa selos, at dahil lamang sa isang panaginip. So nakita niyo po mga kapatid, ang pwede palang gawin ng inggit at selos, humahantong sa pagkagalit, at yung galit ay nagiging puot, at yung puot ay pagkamuhi, at yung pagkamuhi ay pagpatay. At hindi po ito sa ibang tao nang galing, kundi sa sarili niyang pamilya. Sino po ang author nito? Ang demonyo, si Satanas. Nagkaroon po siya ng selos at inggit kay Lord. Kaya sinabi po niya, papantayan niya ang kataas-taasan Diyos. Amen po ba? So alam niyo po ang ugat ng selos at inggit. Ito po yan. Gusto mo ikaw lang. Diyan ang gagaling yan. Gusto mo ikaw lang. Ikaw lang yung maganda, ikaw lang yung magaling, ikaw lang yung tama, ikaw lang yung mabuti, ikaw lang. Ayaw mo nang mayroong iba. Amen? Gusto mo, mga kapatid, sa'yo lang lahat. Lahat ng focus, lahat ng atensyon, lahat ng bagay, lahat ng pabor. At ayaw mo na mayroong kang kaagaw. Kayo pong magsalita. Kung ikaw na lang lagi at puro ikaw na lang, ano tawag niyo sa kanya? Wala akong naririnig. Makasarili. Wala kang pakialam sa damdamin ng iba sapagkat ang gusto mo lang ang iyong sarili. Ito po ang tandaan po ninyo mga kapatid, para hindi po tayo masaktan. If ever na dumating po ang pangyayaring ito sa buhay po ng bawat isa, just remember this word. Hindi lahat ng iniisip mong sayo gusto ka, kahit sarili mong pamilya. Hindi lahat ng kasama mo, kakampi mo, o panig sayo, bukas sila na ang kaaway mo
sila na ang kagalit mo. Hindi lahat ng kausap mo paniniwalaan ka o pakikinggan ka. Kaya hindi po lahat dapat nang nangyayari sa iyo, sinasabi mo sa kanila. Minsan matuto rin tayong magtago. Hindi ko sinasabing kimkipin mo kung lalo na't kung ito'y mabigat at wala kang mapagsabihan. Pero may mga pagkakataon na dapat hindi lang basta sinasabi mo kung ano yung nasa sa loob mo. Dapat hinahanap mo rin kung sino yung pwede mo pong mapagsabihan. At kung kinakailangan na hindi mo nasabihin ito dahil pwede nga na ma-misinterpret ka, pwedeng hindi kanya maunawaan sa bagay na babanggitin mo, it's better for you to what? To keep silent. Amen mga kapatid? Hindi masama ang hindi ka kumibo. Kahit minsan tinatanong ka, may problema ka ba? Ano nangyayari sa iyo? Bakit di mo sa akin sabihin? Okay lang ako. Kasi hindi ho lagi tayong kampante sa sino mang tao na kausap mo. Minsan doon tayo napapahamak. Iniisip mo na yung sinabihan mo, reliable. Pwedeng pagtiwalaan, pero hindi mo alam, nakapost ka na pala. Hindi mo alam na ikaw na pala ang pinag-uusapan. Kasi, dahil lang sa panaginip, nandun yung excitement na sabihin niya na nanaginip siya, na hindi naman din niya alam kung ano po ang kahulugan ng panaginip na yon. Isinyer lang niya doon sa kanyang mga kapatid, maging sa kanyang ama, pero ano po ang nakuha niya? Bitterness, hatred, envy. Kita niyo? Ano pa yung breaking point ni Joseph? Na masakit na pangyayari na pwedeng maranasan ng isang tao. Sold for 20 pieces of silver. Nang malapit na ang mga nangangalakal, inahon nila si Jose at ipinagbili sa halagang 20 pirasong pilak. At si Jose dinala ng mga Ismaelita sa Ehipto. Samantalang pagdating sa Ehipto, si Jose ipinagbili ng mga Ismaelita kay Potiphar, punong kawal ng paraon at kapitan ng mga tanod sa palasyo. O alam natin ang pinanggalingan. Hinulog po kasi siya sa balon at pinalabas na siya patay na. Pero sabi niya wala tayong pakikinabangan kung sasabihin lang natin na patay. So anong ginawa nila? Nung may magdadaan, hinango ito, ipinagbili sa halagang 20 pieces of silver. Mga kapatid, ang alam kong ipinagbibili hayop, mga bagay, mga gamit, ari-arian tulad ng bahay at lupa. Pero ipagbili mo ang isang tao sa halagang ganon, meaning, yun lang ang tingin mo sa kanya. Yun lang po ang value niya. Masakit mga kapatid, pero bakit wala siyang magawa? Bakit hindi po niya magawa na lumaban at ipagtanggol ang kanyang sarili? Bakit hindi siya magwala? Maging doon siya bumili sa kanya. Bakit siya naging sunod-sunuran na lang doon sa gusto nilang mangyari? You know why? Dahil mabuting tao si Joseph. Hindi niya nauunawa ang lahat ng nangyayari sa kanya, pero yun ang paraan ng Diyos para hubugin siya, para sanayin siya. Pero hindi po madaling tanggapin. Another breaking point, he was being accused. Patakbong lumabas siya, ngunit nakuha ng babae ang kanyang balabal. Sa pangyayaring ito, nagsisigaw ito at tinawag ang mga katulong na lalaki. Tingnan ninyo, dinalan tayo ng asawa ko ng Hebreong ito para tayo hamakin. Sukat ba namang pasukin ako sa aking silid at gustong pagsamantalangan? What a lie! Yung babae ang gustong magpasiping kay Joseph. Nakita po ninyo, minsan nababaligtad dahil yung gusto mo hindi na pagbigyan. At hindi ka pinagbigyan, napahiya ka, hindi mo matanggap sa sarili mo na ikaw ay tinanggihan. O ano gagawin mo? Gagawa ka ng usap ngayon, babaliktarin mo yung istorya at sasabihin mo, siya at hindi ikaw. Mahirap din pala yung tumatanggi. Amen? Kasi tingnan nyo,
inaccuse na siya ay nanggahasa. Well, in fact, hindi po totoo. Tumakbo nga po si Joseph. Tinakbuhan niya dahil ayaw niya na madungisan ang pangalan ng ating pong Panginoon. Yun po ang kanyang pinapahalagahan. Kaya nga sinabi ko sa inyo, mayroong takot si Joseph sa Diyos. Ayaw niya na magkakasala po siya. Another breaking point, he was in prison wrongly for wrongly accusation. Amen? Nagalit si Potiphar nang marinig ang sinabi ng asawa. Naniwala yung asawa doon sa sumbong ng asawa. Kaya't ipinahuli si Jose at isinama sa mga bilanggong tauhan ng Paraon. Mga kapatid, ikaw, alam mo sa sarili mo na hindi totoo yung paratang sa iyo. At hahatulan ka ng pagkabilanggo, how you will react to that? Hindi mo ilalaban ang sarili mo? Hindi ka makikipag-contest? You have to prove that I am guilty? Walang ganun eh. Amen? Pero ito po yung bottom line nito. Sino ang nagsani ng lahat ng nangyari na hindi maganda kay Joseph? Sino? Ang sarili niyang pamilya. Sabi ko nga sa inyo, minsan matatanggap mo ko ibang tao ang gumawa nito sa iyo. Kasi ibang tao sila. Pero para gawin ito ng sarili mong pamilya, pamilya na nakasama mo all throughout sa paglaki mo, kasalo mo sa hapagkainan, katabi mo na natutulog, kausap mo araw-araw, at halos si isa ang inyong pinanggalingan. At dahil lamang doon sa mga ganong bagay, eto po, ipaparanas mo sa isang kapatid mo dahil lang sa selos, dahil isinumbong kayo sa mali niyong ginagawa. Concern yung kapatid. Dahil mahal niya yung mga kapatid niya na ayaw magpatuloy doon sa mga maling gawain at nung pigilin sila, etong ibinalik sa kanya. Halos lahat sila laban na kay Joseph. Kahit wala siyang ginawa na masama sa kanila. Yun lang palabasin ka na patay. At sabihin ito sa kanilang ama, yung buhay ka pa, pinapatay ka na, anong pakiramdam? Kasi yung sa akin mga kapatid, yung buhay ka na pinapatay ka na, it's a complete denial. A complete rejection. Yung parang you don't belong with this family. Dinidetach ka. Idinidisconnect ka. Patay ka na eh. Amen, mga kapatid? Baka kung tayo ito, I don't know how we will react. Ewan ko po kung ano gagawin po natin. At yan po ang breaking point na naranasan po ni Joseph. So ngayon, nasaan po yung breakthrough? Ito po. Yung napagtagumpayan po niya yung hatred, yung bitterness, and unforgiveness. Hindi ho madaling kalimutan yung sakit na idinulot nila sa puso ni Joseph. Hindi po niya deserve yun. Amen. Lalo nang hindi ibang taong gumawa nito sa kanya, kundi sarili niyang pamilya. Pero alam niyo po ba kung ano ginawa niya? Mula nang mamatay ang kanilang ama, nag-alala na ang mga kapatid ni Jose. Tingnan niyo po, yung mga guilty. Sabi nila, paano kung galit pa sa atin si Jose at gantihan tayo sa kalupitang ginawa natin sa kanya? May admission? Kinikilala ba nila yung kalupitang ginawa nila sa kapatid nila? Ayan o, may fear, may hesitation na lumapit kay Joseph dahil alam nila na mayroong hindi magandang bagay silang ginawa sa kapatid nila at natatakot sila na baka ito ay mag-revenge, mag-retaliate at baka kung anong gawin sa kanila. Anong ibig kong sabihin? Yan po yung mga taong guilty. Yung mga may kasalanan. Nahihiya rin sa kanilang sarili na lumapit doon sa kanilang pinagkasalanan.
Natatakot sa maaaring pwedeng ibalik sa kanila kung sakaling sila gantihan. Kaya pinakamasarap mga kapatid, yung wala tayong ginagawa na kahit na sino man ang puntahan mo, sino man ang kausap mo, sino man ang lapitan mo, wala kang anumang fear sa puso mo, wala kang takot, wala kang guilt. Bakit? Sapagkat hindi ka nakasasakit ng kahit na sino. Sana ganun po ang maging stand natin sa buhay natin. Doon lang tayo tatayo sa totoo, sa tama. At hindi naman natin pwedeng alisin na wala po magagalit sa atin. Sapagkat sino man po nagsasabi ng totoo, tiyak, may makakalabang ka. Lalo na sino yon? Yung mga taong namumuhay saan? Sa kamalian. Pero okay lang po yun, mga kapatid. Pero dito, natakot sila. Pero ito nyo po, tuloy natin basa. Nakiusap ako, napatawarin mo na ang iyong mga kapatid sa ginawa nila sa iyo. Sino nakikiusap dito? Yung kanyang ama. Kaya naman ngayon, namamani kami sa iyong mga patawarin mo na kami alang-alang sa Diyos at ng ating Ama. Napaiyak si Jose nang marinig ito. Lumapit sa lahat ang kanyang mga kapatid at yumuko sa harapan niya. O iti panaginip, di ba? Kami mga alipin mo, wika nila. Ngunit sinabi ni Jose, huwag kayong matakot. Hindi ko kayo paghihigan. Hindi ko kayo paghihigantihan. Pero kung sa atin ito nangyari, tiyak ang nasa isip natin kung paano tayo makakaganti. Ipaparamdam ko rin sa inyo yung bagay na pinaramdam nyo at ginawa sa akin. Yan ang atin pong mentalidad. Amen? An eye for an eye, tooth for a tooth. Kung ano ginawa mo sa akin, paparanas ko rin sa iyo. Basta nabigyan ako ng pagkakataon. Pero dito sabi niya, hindi ko kayo paghihigantihan, masama nga ang inyong ginawa sa akin. Alam din po ba niya? Malinaw din ba sa kanya na masama yung ginawa ng mga kapatid niya? Masama ginawa niyo sa akin. O anong kasunod? Subalit ito'y pinahintulot. Kapatid, teka muna. Masama pinahintulutan ng Diyos. Pwede mong questionin ang Panginoon, Lord, masama yung ginawa, ba't mo pinahintulutan? Ang alam ko kasi hindi ka umaayon sa masama. At anumang masama na pagtatangka at pwedeng gawin, dapat yun ang pinipigilan mo. Pero bakit this time, pinahintulutan mo? Ano gusto ko makita ninyo? Pwedeng sa pananaw natin, hindi maganda. Yung mga bagay na nararanasan mo, nangyayari sa iyo, na ginagawa ng ibang tao, maging pamilya mo. Pero ilagay mo sa puso mo, paano kung ito ay pinahintulutan ng Diyos dahil meron siyang gustong ituro sa iyo? Dahil gusto niyang itaas. Mga kapatid, listen, ang isang paraan para ho kayo ay tumaas o maitaas, yung umabot na ho kayo sa sukdulan ng inyong pagkakababa. Kapag nasagad po na nandun na kayo sa bottom line, wala na hong paraan para ho kayo ay lumubog pa. Ang tendency ho kapag nasagad na po doon sa bottom line, ang tendency noon iangat ka na ng Panginoon. Kaya pinararanas minsan sa atin ng Diyos yung bagay na masagad ka, sapagkat yun ang paraan ng Panginoon para maranasan mo yung breakthrough sa buhay mo. Na hindi natin minsan nauunawaan. Hindi natin naintindihan. And the only question we ask, why? Lord, why? Why you allow these things to happen? And not only that, mga kapatid, minsan ang tanong mo, why me? Bakit sa akin? Lalo na't wala kang alam na dahilan para mangyari yun sa buhay mo. Kasi wala kang pagkukunan eh. Kung ako'y nagkamali, yun ang bunga ng pagkakamali ko. Kung may ginawa akong hindi tama, that is the result
ng mali kong ginawa. Pero kung wala akong nakikita na may mali akong ginawa, yun ang nagiging question, why? Sabi ng Panginoon, my ways is not your ways. My thought is not your thoughts. Hindi niyo ko maunawaan. Hindi niyo ko kahit kailan maintindihan sapagkat ako'y Diyos. Ibang paraan ko sa pananaw mo. At kung pinapayagan ko na mangyari ang isang bagay sa buhay mo, ang tangi mo na lang pwedeng gawin ay yung magtiwala ka sa Diyos na ang Diyos ang nakakaalam kung anong tama at mabuti at higit sa lahat, siya pa rin ang may kontrol ng lahat ng pangyayari. Amen? At hindi kanya pababayaan, lalo na't kung ang ginagawa mo ay ayon sa pagsunod sa kanyang kalooban. That is your breaking point, and then you will have your breakthrough. Amen? Sa atin mga kapatid, madaling makalimot. Sino sa atin ang madaling makapagpatawad? Hindi madaling gawin ito. Pero bakit ko po ipinakikita ito sa inyo ngayon? Yung bang sugat mo, yung bang sakit na naramdaman mo ay tulad ng pangyayari sa buhay ni Joseph? Baka o baka hindi. Pero anong katuwiran po? Okay? Anong katuwiran mo? Hindi po ako si Joseph, Bishop. Marahil nga. Pero anong common denominator ninyo, Joseph? Parehas kayong may Diyos. May Diyos ka, may Diyos din siya. Amen? Kung nagawa po ito ni Joseph, kaya mo rin itong gawin. Amen? Of course, hindi madaling gawin. Pero do we have a choice? Kasi kung hindi tayo magpapatawad, hindi rin tayo patatawarin ng Diyos. Amen? Listen, church, ang pagpapatawad ay hindi lamang po para doon sa nagkasala sa iyo. Ang pagpapatawad ay para sa sarili mo. Kasi maging tayo'y nangangailangan ng forgiveness. Sabihin po natin, hindi po sila deserve doon sa forgiveness na yon dahil ginawa nila sa iyo. Pero ikaw, deserve mo ba ang forgiveness ni Lord? Dahil wala ka namang masakit na ginawa laban sa kanginuman at sa Diyos? Dahil ikaw pa nga ang nasaktan at sinaktan? Pero bakit ikaw ang nagdurusa sa kasalanan ng iba? Bakit hindi sila? Kasi hindi mo mai-release. Hindi ka maka-get over. Hindi ka maka-move on. Church, wag mong parusahan ang sarili mo na hindi ikaw ang nagkasala, kundi sila. At kung sakali naman na ikaw yung nagkasala at nakasakit, then humingi ka ng tawad sa Diyos at sa kanila. Si Joseph, because of a right attitude, naranasan po niya yung breakthrough. Ito po yung pambihirang tagumpay from pit to palace. When I say pit, mula po doon saan? Sa balon, patungo po sa palasyo. Sino pong makakaisip na mangyayari po ito sa kanya? Sa panaginip, kinamuhian. Sa panaginip, pinarangalan. Pero hindi madali ang kanyang pinagdaanan. Kaya huwag nating husgahan ng isang tao sa kinalalagyan niya o sa mga nangyayari sa kanya. Ngayon po kasi ang bilis ng shifting. Si Joseph pwedeng burden sa kanila noon, pero blessing na sa kanila ngayon. Amen? Pwedeng burden sila sa iyo ngayon. Sino man ito? Anong malay nyo? Sa huli, sila pala ang magbe-bless sa inyo later on. Makinig po kayo. Huwag niyong kainggitan yung mga nakita ninyo na malayo na ang narating kaysa inyo. Huwag niyong tingnan yung magagandang bagay na nai-enjoy na nila. Ang tingnan niyo muna yung pinagdaanan nila bago sila nakarating doon sa lugar nila.
Ang pambihirang tagumpay dito, yung nalagpasan niya lahat yung sakit, hirap, hirap ng isip, hirap ng loob, hirap ng katawan. At higit sa lahat yung magawa mo na magpatawad sa mga tao na nakit sa iyo. Lalo na't ito'y pamilya mo. That is your breakthrough. So your breaking point is your breakthrough point. And here is my conclusion. Bakit po sa palagay nyo na pagtagumpayan po ni Joseph yung nangyari po sa kanya? Again, dahil nga po may takot siya sa Diyos. Bakit ko nasabi? Yung pong mga nangyari sa kanya, even po dun sa asawa ni Potiphar, tinakbuhan niya ito dahil meron po siyang Diyos na pinapahalagahan. Bakit nagawa niyang patawarin ang kanyang mga kapatid sa ginawa sa kanya? Sabi nga niya, masama ang ginawa mo sa akin, ngunit pinahintulot yun ng Diyos. Nakita niyo kapag meron kang Diyos, yung hindi mo kayang gawin sa sarili mo, makakaya mo dahil sa Diyos. Amen? Bakit niya napatawad yung tagapangasiwa ng inumin ng paraon? Matapos niyang ipaliwanag ang panaginip nito, kinalimutan siya. Dahil meron po siyang Diyos na hindi nakakalimot. Tingnan po ninyo pa. Kaya kapag naroon ka na, ito'y nasa loob sila ng bilangguan, huwag mo naman akong kalilimutan. Banggitin mo naman ako sa paraon at tulungan mo akong makalaya sa bilangguang ito. Ang totoo'y kinuha lamang ako sa lupain ng mga Hebreo at wala akong nalalamang dahilan. Nakita niyo po? Ala akong nalalamang dahilan upang mabilanggo rito. Ngalinaw sa kanya, hindi siya nagsasalita lang. Pero nung ipaliwanag niya yung panaginip nito po, na malapit doon sa paraon, sabi niya, nakiusap siya, huwag mo akong kalimutan ha. Banggitin mo ako sa paraon. Ngunit siya'y nakalimutan ng tagapangasiwa ng mga inumin. 2 years in a row. Umasa siya at naghintay. Pero nawala pa siya ng pag-asa? Hindi. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Nakita niyo po yung word? Wala akong nalalamang dahilan. Ang hirap tanggapin ito sa sarili mo na mangyayari yun na hindi mo alam kung bakit. Ngayon sa atin naman, meron din bang mga pangyayari na hindi natin alam ang dahilan kung bakit yun nangyari? Kung bakit mo yun nararanasan? Tulad din ba ni Joseph na hindi niya rin alam? Pero hindi po siya nagtanong sa Diyos, why? Hindi siya nag-complain sa Diyos, why? Hindi siya nagalit sa Diyos, why? Hinayaan lang po niya kung ano ang kalooban ng Diyos sa kanya. At yan po ang gusto kong makita natin ngayon sa mensaheng ito. Hindi natin naintindihan o naunawaan ang lahat. Pero sa huli, i-reveal ito ng Diyos at makikita natin ito na yun pala ang plano ng Diyos sa bawat isa sa atin. Huwag lang tayong susuko, huwag lang tayong bibitaw sa Diyos. Dahil sa huli, doon natin makikita yung pong ating breakthrough. Amen? Ito po ang Diyos natin. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Si Yahweh ang takbuhan nino. Takbuhan nino, matibay na kanlungan sa oras ng kaguluhan. Awit 31:8, si Yahweh ang mangunguna sa iyo. Sasamahan ka niya, hindi ka niya bibiguin o pababayaan man. Kaya huwag kang matakot o panghihinaan ng loob. Deuteronomy 20, sapagkat kasama mo ang Diyos na si Yahweh, siyang makikipag at pagtatagumpayin ka niya. 1 Corinthians 15:57, sabay-sabay. Sa pamamagitan ng ating Panginoong si Kristo. Sa tatlong binasa ko, number 1, siyang mangunguna sa iyo. Pangalawa, siyang makikipaglaban sa iyo. Pangatlo, siyang magbibigay sa iyo ng tagumpay. Amen! Hallelujah! So maging malinaw sa bawat isa po sa atin. Kung dumaranas ka man ngayon ng mga ganitong bagay o higit pa dito at hindi mo naintindihan at naunawaan,
Magtiwala ka lang sa Panginoon, sa Kanyang pamamaraan, sa Kanyang proseso. Di mo nga naintindihan. Huwag mong ilalaban yung kalooban mo sa mga nangyayari sa iyo. Matuto ka lang maghintay. Matuto ka lang magpakumbaba. Matuto kang umasa sa kakayahan ng Diyos kung ano ang pwede niyang gawin sa iyo. At makikita mo sa huli, doon niya ipapaalam lahat kung bakit niya yon pinayagang mangyari. At that's the only way na masasabi mo, Lord, salamat. And that is your breakthrough. Pagpalakpakan po natin ang Panginoon.